Kristiyano, ang mga Katoliko, nagpupuri at nagagalak sa Panginoon. Masiahit tayo at manalangin nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Masayang Kristiyano, ang mga Katoliko, nagpupuri at nagagalak sa Panginoon. Masiahit tayo at manalangin nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. I-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, Kristiyano ka. I-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, Kristiyano ka. Masayang Kristiyano, ang mga Katoliko, nagpupuri at nagagalak sa Panginoon. Masiahit tayo at manalangin ng Wala nang suklay-suklay yan. Ganun-ganun lang. Ayan. Sorry, lagi Sister Rose. Ang buhok niya. Sister Rose, kumusta? Tagal Nabis ka namin. din nagpakita siya dun siya. Tagal din nagpakita. Sister Anita, kanina pa ito. Uy! Maaga dumating. Basta po. Proseso yun. Ito lagi nandito. Kapatid. Kumusta po? Kumusta mga Salamat po dahil dito po ba? Amen. Oh. Dapat sa unahan tayo nakaupo. Kasi pag magsalita mamaya ang speaker, sino yung speaker natin? Seba. Amen. Kaya parang ganda-ganda mo eh. Yeah! Kanina pa ano eh. Kakaiba kanyang aura eh. Siya pala mamaya magtutok. Amen. Abangan natin. O, Sir Robin, ganda ka na. Sa camera mo naka, ano? Yes, sir. Opo. Hi. Hi. Okay. Naka-live yan sa channel 2. Video lang yan. Okay, salamat po pala. Happy birthday, Sir Robin. Yes! Kanta naman natin si Sir Robin ng happy birthday habang tayo nagkatayo na. 1, 2, 3. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayusin nyo, kinukumpasan na nga kayo. Hindi nyo ayos. Birthday ka to. Ulit, hawal sa. Go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How much are you? How much is your age? Yes. Age reveal na po. 20. 20. 20. What? Dapat, kaya nyo sa luto. Pwede din naman eh. May 15, so 3 years. Yes. Okay? Ayan. Andito na po yung ating natin ng mga dancers. Ngayon, Kaya? Yung ating certified dancers para sa papalapit na Pentecostes. Yan, no? Amen.
Kumusta po? Ayan, magandang gabi muli mga kapatid. Mukhang magaganda naman sila natin. Yes. Talagang pinagpala ng Panginoon. Amen. Eh, wala akong nakikita na kasimangot. Pag may nakita ko na kasimangot, upo na kayo dyan. Ayan. Ayan, welcome po sa ating Opo. Di yan mawawala mamaya. Yes. Yung version ng kanilang dance, ating sasayawin mamaya, no? Yes. Kasi yung version na ating isinasayaw doon, Iba pa yun. may binago sila doon. May binago. Mas maganda itong binago na. Kumbaga, yung steps na sasayawin natin mamaya, Napadali. revised. Revised, oh. Mas madali. Mas ayun. Mas madali, mas pinadali, mas madali. So, Yeah. Pero parang hindi ah. kailangan marunong kayo mag-cha-cha. Mag-boogie. Mag-disco at magtango. Magtango na, nagkatatanggil-tanggil naman. Hirap na hirap sila. Okay, so mga kapatid, tayo po mag-umpisa na sa ilang sabit. Ayan, simulan. Inaanyayahan po lahat na magsitayo. Enrollment na han eh. Para umawit na... Hindi, wala pa muna. Mamaya na yun. Tayo po yung magsisimula na sa ating luha. Okay, Mga kapatid, magsitayo po tayo lahat. Aawitin natin. Aawit po muna tayo ng Immaculate Mother. Manatili po tayo nakatayo mga kapatid para ilugdok ang ating banal na aklat. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Amen. Mga
Sige po na tayo lahat. Okay lang ako. Okay na. Okay. Para pag nag-join po ka pala po. Sa sayo naman kayo. Dito, may camera dito. Walang drive skill. Hello, good evening. Good morning. Good evening. Nagugulat sila pag sinasabi good morning. Oo, kasi alam nila. Yeah. Pero alam niyo ba, magandang pagbati ay ang good morning. Dahil kahit gabi, binabati tayo good morning dahil lagi po tayo may pag-asa. Amen. So ngayon tayo'y aawit sa ating Panginoon ng isang masayang awitin. Medyo konti lang sa init, baka maluyo na naman, dalang muna natin. So, hindi na po akong sasayaw dito. Yeah! Meron po akong tatawagin na mag-lead sa ating sayo para pagdating sa simbahan sa sasamahan din natin siya doon sa pagsayaw. Amen? Amen! Okay, sino ba yung kasama natin sa ating ito ngayon na dito? Yes, of course, ang ating mga soon-to-be animators dito sa ating grupo. Wala sabihin sa mamaya ng time. Yes. Si Ate Maan, Okay. si Ate Maribel, Stage. Stage, Ate Maribel, Ate. Ayan. Ayaw mo, Ate. Parang ayaw mo ba? Sabi kayo nun, ano? Ayaw mo. Ay, dapat dito kayo. Kami sa dito. Okay, so, po natin ang Isang masayang awinin para papurihan ang ating Panginoon. Amen. Amen. Tayo ba ay mga tunay na masayang Kristiyano? Amen. Kung ikaw ay tunay na Kristiyan, tayo magsitayo at sumabay sa ayan. Sabay na ako. Masayang Kristiyano ang aton nagduduli at nagdadalak sa Panginoon. Pagsinawin!
Kristiyano ka. Masayang Kristiyano. Masayang Kristiyano. Naguguri at nagagalak sa Panginoon. Magsiawit tayo at manalangin nang matanggap at kadalaman sa Panginoon. Lady! Once again! What was it? Masayang Kristiyano. Amen! Nagpupuri at nadadala sa Panginoon. Magsiyalit ang ano? Ang marangal. Amen! Nang matanggap ang kadalaman sa Panginoon. Disco! Disco mo, disco mo, disco mo, disco mo, disco mo, disco mo, Kristiyano ka. Disco mo! Disco mo, disco mo, disco mo, disco mo, disco mo, disco mo, Kristiyano ka. Masayang Kristiyano! Masayang Kristiyano. Naguguri at nadadala sa Panginoon. Magsiawit tayo at manalangin nang matanggap ang kadalaman sa Panginoon. Tango! Itango mo, itango mo, itango mo, itango mo, Kristiyano ka. Itango mo, itango mo, itango mo, itango mo, itango mo, itango mo, Kristiyano ka. Masayang Kristiyano! Masayang Kristiyano. Amen! Nagpupuri at nadadala sa Panginoon. Magsiawit! At ano? Amen! Nang matanggap ang kadalaman sa Panginoon. Nang matanggap ang kadalaman sa Panginoon. Nang matanggap ang kadalaman sa Panginoon. Amen! Oh, di ba? Alright! May pahalang ko dito pa? Sa dulo? Oo! Kung ang suot mo niyan ay nakalimutan. Doon. Sino ang iningan? Walang iningan? Wow! Wala ka ba? Ayun pa na tao. Ayun pa na tao. Exhale. Exhale. Alright. So, ako natin patagalin. Ginaganahan bigla. Yeah. Pwede po kayong uminom ha? May tubig po doon. Tubig ka. Tubig. Pag hindi po inaya, may tubig po. Kasi batang naman po yung ating tubigan. Punta lamang po tayo doon. Okay? Huwag po tayo nandiyan. Alright. So, narito po tayo ngayong gabi para manalangin as one community. Yes. At pangungunahan po tayo ng ating kapatid sa isang miyembro ng music ministry. Yes. Assistant ng youth ministry. Okay. Ang aking alalay na pinuno.
sinabi ko na ka-assistant, sinabi pa talaga niya alam. Alas niya. Okay lang yan. Tinagalog pa eh. Okay. Ayan, medyo naka-relax na po, no? Okay na po ba? Salamat po, Panginoon, at kami nakakaramdam ng inyo. Okay? Ibig sabihin, buhay na buhay po tayo. Amen? Yes! Ayan. Kung di tayo nakakaramdam ng init, iba na yun. Pinag-usapan lang namin. Ayan. So, thank you Lord sa panahon. Amen. Malamig yan, no? Wow! Okay. So, Geraldine, tawagin mo na po ang ating mga mula sa pag-alala. Alright, ang ating mamumuno sa ating community prayer for tonight ay ang aking assistant sa youth ministry head, none other than ang pinakamatatang sa ating grupo, Brother Jasper Panchangsia! Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi Magandang gabi po. God is good All the time! all the time. God is good. Sa Sunday po, yung celebration po ng Pentecost. May 24! Sa susunod na Sunday, next Sunday po, sorry po, excited. May biyahe Kasi narinig ko yung ante, yung sayo namin excited. Nakakatuwa lang po kasi yung Pentecost dati, pag nagpe-Pentecost po tayo dati, dumadayo po tayo ng Cubao. Ngayon po, meron na po, pangalawa na po ata natin ngayon, di ba po? Yes. Na nagkaroon tayo ng Pentecost dito sa parish, nakakatuwa po. Naalala ko po yung una kong pumatin ng Pentecost, may binigay po silang maliit na papel na nakalagay. Walang imposible sa Diyos. Amen. Tama po ba? Amen. Tulad po niyan, di po natin akalain pagkasama natin ng Diyos. Nakakanta tayo, nakakasayaw. Di ba po ba? Yung dating tamad magsimba. Gabi, araw-araw na po. Gabi po ang Diyos. Kaya po, sa gabi po ito, inaanya ko po kayo tayong lahat na manalangin at pagpuri sa ating Panginoon. Tayo na po kayo. Sa kalang Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Jesus, narito po kami sa inyong harapan ng Panginoon. Mga nagpapasalamat sa mga biyaya pinagkaloob po sa amin sa araw ng Panginoon. Ikaw ang siyang Diyos ng mga Diyos. Okay. Kami na narito, Panginoon, ay iyong tumawag, Panginoon. Alam po namin na bawat sa amin narito, Panginoon, ay hindi sa iyong tumawag narito, Panginoon. Kami po ay tinawag mo. Kaya sa gabi ito, bigyan mo ang aming mga kasal, Panginoon. Pinupuri ka namin sa iyong kabutihan, Panginoon. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong walang hanggang pag-ibig. Totoo nga po, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Sa kabila ng kabisihan sa aming trabaho, sa aming tahanan, Panginoon. Ngayon nga po, nagkakaroon po ng quotation po naman po, Panginoon. Na kahit po po, Panginoon, pinigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon. Lakas ng iwala sa iyo, Panginoon. At ngayon nga po, Panginoon, karating po kami sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang pinagkakaroon po sa amin sa sa kalakasan ng pangangatawan, Panginoon, sa kagalingan ng aming mga karamdaman, Panginoon. Salamat sa walang hanggang pagmamahal, pagpapatawad, sa kabila ng aming pagkukulang sa iyo, Panginoon.
Nandiyan ka, Panginoon. Handa kami tanggapin, Panginoon. You open your arms for us, Lord. Sa kabila ng makasalanan, makamundo. Tuwan ka. Nariyan ka, Panginoon. Kaya sa gabi nito, Panginoon, kaya ibigay namin ang talento, oras, Panginoon. Ang aming mga boses, ang aming mga kamay na magpapasalamat, magpupuli sa iyo sa pamamagitan ng aming panalangin at pag-awit. Itong awit na ito ay alay namin sa aming Panginoon. Sa buhay ko, lagi mong lahat. Darito sa iyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Muli sa awit, ilalakas ang aking tinig, itatagal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Dalaman ka, kapatan, sa buhay ko, lagi mong lahat. Narito sa himaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Sa akin, itataas ang aking tinig, itatagal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa iyo ang kapulihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang kalanganan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang kapulihan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang kapulihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Bumili ka sa awit, itataas ang ating tinig, itatanggal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Panginoon, inaanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu Santo. Napuspusin kami ng pagpapala at biyaya na bigyan kami ng kalinawan ng isip, puso, kaluluwa, Panginoon.
Tinataas din po namin ang mga leader ng aming bansa, Panginoon. Tuloy po po ang kanilang mga kaloob at patungo sa iyo, Panginoon. Bigyan ng kalinawan ng isip, ng puso. Huwag hayaang matabunan ng kasakiman, Panginoon, ng pagiging mga serbi, Panginoon. Palitan ito ng pagmamahal, awa, pagpapakumbaba, Panginoon. Alam po namin, nandito, Panginoon, lahat po kami nananalangin, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Para sa kaibigan, para sa susunod na henerasyon, Panginoon. Para sa aming mga anak, Panginoon. Alam po namin na mahal mo po ang aming bansa. Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay aming tinatanggap, Panginoon. Na alam po namin na walang imposible. Na alam po namin na ikaw at ang iyong Espiritu Santo ay lagi nasa tabi namin, Panginoon. Kasama namin, Panginoon, sa atin. Saan man kami magpunta, Panginoon. Na alam namin na ang Espiritu Santo, Panginoon, ang siyang magiging dahilan kung masapalapit sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami maging mapagkumbaba, mapagpatawad, Panginoon, mapagmahal sa aming kapwa, Panginoon. Let your Spirit follow us now. Holy Spirit, follow me now. And may your anointing all be around. Love your Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, coming around. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm wishing for your heart, all my life in your hands. Drawing me closer to you, I feel your power renew. I will compare to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in
sa binigay mo ng buhay sa bawat isa na nandito sa amin. Salamat po sa bawat hininga, sa bawat pag-isip sa umaga, at sa bawat pagkakataon na maranasan namin ng iyong pagmamahal. Salamat po sa aming pamilya, sa aming kasamahan sa simbahan, Panginoon, sa aming mga kaibigan, Panginoon, sa aming mga katrabaho, Panginoon. Thank you for surrounding us with people who care and support us sa aming trabaho, sa aming pananampalataya, Panginoon. Mga taong mas lalong nagiging dahilan sa pagpalapit sa iyo, Panginoon. Mga taong nagpakilala ng tunay na pagmamahal, Panginoon. Ng tunay na ikaw ang Diyos. Salamat din po, Panginoon, sa mga biyayang pinagkakaloob niyo po sa amin sa araw-araw, Panginoon. Sa aming pagkain, Panginoon. Sa aming tahanan, Panginoon. Sa aming tubig na iniinom, Panginoon. Sa aming mga tanim ng putas gulay, Panginoon. Sa aming mga alagang hayop, Panginoon. Salamat po sa iyong mga biyaya, Panginoon. Tunay nga na kami iyong mahal na mahal, Panginoon. Lumikha ka ng mga bagay para sa amin. Salamat, Panginoon, na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa amin, Panginoon. Salamat sa pagtanggap, Panginoon. Aawit kami araw-araw magpapasalamat. Maraming salamat po. Aming Diyos. Salamat
Salamat po, Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa gabing ito. Sabay-sabay po tayo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, muli po tayo magsitayo para sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatanis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Kapag manganganak na ang isang babae, siya ay nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kaniyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kaniyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayong makikita at mamumapaw sa iyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni naman. Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Para sa ating gospel reflection for tonight, alamin natin ang buong detalye ng binasang ebanghelyo at paano natin malalaman ang buong detalye ng aking binasang ebanghelyo. Alamin natin sa ating Education Ministry Head, Sister Ella Espinosa. Salamat, Brother Chervin. Okay. So, kamusta kayo lahat? Naririnig niyo po ba ako dyan? Amen. Nakita rin niyo ba ako? Amen. Okay, so sa gabing ito, sana hindi nyo nakikita yung aking kaliitan dito. Ibag ko sana, marinig nyo lang ang boses ni Lord, no? Sa inyo, sa inyo sa gabi ito. No? Na sana madama nyo yung kanyang pag-ibig, yung kanyang salita, na ang kanyang mga pangako sa pamagitan ng kanyang mga salita. Maaangkin po natin yan. Sapagkat tayo ngayon ay nasa 6th week ng ating celebration. 6th week pa rin ng ating pagsiselebrate ng Christ Resurrection. No? Sa Sunday ay magsiselebrate na ang ating simbahan. Tayo lahat bilang member ng Catholic Church ay yung Ascension.
Okay. Okay, so ang ating Panginoon ay lisanin tayo ang mundo at siya ay babalik sa kanyang Ama upang tanggapin niya ang kanyang power, yung kanyang glory, no? At siya ay mananatili, maupo sa kanan ng Diyos Ama upang mamalitan sa atin. Okay. So, hindi po siya nanatili dito, no? Bilang siya ay second person, bilang siya ay yung tao. Sapagkat kung siya ay mananatili, maging limitado po yung kanyang pagkilos, yung kanyang tulong sa atin dahil siya ay tao, no? Kung kaya babalik siya sa Ama, i-assure niyo po upang maisubo ang banal na Espiritu. Amen? Amen. Kasi kapag hindi siya umalis, tulad ng sinabi niya sa John 16, 7, ang sinabi niya doon. Kung kaya sinabi niya, John 16:7, but I am telling you the truth. It is better for you that I go away, because if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go away, then I will send him to you. No, yan po ang pangako niya. Sapagkat ang banal na Espiritu po ay siyang the source of life, no? Kung siya ay nanatili na bilang second person, yung tao siya, yung nandito siya sa atin, kasama natin, yung tulad ng sinabi ko kanina, yung kanyang maging tulong sa atin ay limited lamang. Hindi siya mapasalahat. Halimbawa, katulad yung sa panahon niya noong kasama niya yung mga apostoles, kung saan sila, andun lang sila. Kung doon sa halimbawa, pupunta sila sa Jerusalem, doon lang sila. Halimbawa, nandoon lang sila sa Galacia, sa Galila. Sa Galila. Ano ba yun? Galilea. Nandoon lang sila. Ibig sabihin, hindi siya mapasalahat. Kapag Espiritu siya, babalik siya sa Ama, banal na Espiritu. So, mapasalahat siya. At all time, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon. Yan po ang banal na Espiritu. Okay. So, yung bago siya maglisan, bago niya linisan, marami po siyang habilin na mahalaga, no, para sa atin. Mayroon yung sinabi niya na pag nandun na po sa taas, dadalhin ko ang hahanap ako ng iyong mga kwarto para sa inyo. Parang sa pagbalik ko, no, madalhin ko kayo sa akin kung saan ako naroon. So, tapos ang mga pangako niya, nasabi naman na nanatili kayo sa sanga. Kayo ay ako ang puno at kayo ang sanga. Mananatili kayo sa puno. Sapagkat kapag kayo hiwalay sa puno, wala kayong magagawa. Yun po ang mga pangako niya, no? Yan ang mga habilin niya, mahalaga. So, ang ating Panginoon ay ninanais niya na ang kanyang salita po, tayo ay nagkakaroon ng magandang relasyon sa kanya, mga salita. Ang kanyang mga salita ay ating tukdin, ang kanyang mga utos ay ating tukdin. Sapagkat ito ang nagpapatunay na siya ay ating minamahal. Yan lang talaga ang kanyang basihan kung paano natin siya mamahalin sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang salita.
So sabi niya, kapag ang aking salita ay inyong sinusunod, ay inyong tinutupad, ibig sabihin na minamahal niyo ako, mamahalin kayo ng Ama, at ako at ang Ama ay mananahan sa inyo. No, yung the dwelling of the presence of God in our life, yun po ang mahalaga na dapat natin pagsumikapan. So kung kaya nga ba ang ating Panginoon ay lagi niya sinasabi niya sumunod, sapagkat siya ang complete nating happiness, no? Ang lahat na pangangailangan natin ay nanggagaling sa Kanya. Kung ang kanyang mga kautusan, yun po ang mahalaga na sinusunod po natin. So, ang sinasabi niya pa dito sa God in His great power and wisdom, He knows and desire all men to be saved. Okay? Kung kaya kailangan niyang bumalik sa Ama, upang ang lahat na mga tulong, yun na nga, ang nanggagaling sa Banal na Espiritu ay mapasa akin. Okay. Ang sabi niya pa ay, kayo ay mananatili, tulad ng sinabi ko kanina, mananatili sa puno, at wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Okay, so sabi na kahapon, ayusin po natin ang ating relasyon sa Panginoon. No, ayusin po natin ang kanyang salita po ay ating sundin. Ang kanyang salita po ay siyang ating pagkain. Ang kanyang salita po ay ito yung ating kabubuan. Sa ating mga panalangin, alam niyo, maging very effective ang mga prayers kapag yung kanyang salita ay ginagamit natin. Tulad sa ako pag nag-pray po ako, ay ibig sabihin, ayos yung mga promises. Katulad yung sinabi kanina sa gospel yung binasa niya, Cherubin, ang sabi niya, kapag kayo ay, ano ba yung binasa si Cherubin? Ano ba yung binasa mo? Yung sabi niya kanina, if you obey me, if you obey me, you can ask the Father, and everything you ask from the Father will be given unto you. So, kung kaya nga ba sa ating mga prayers, gamitin po natin yung kanyang mga pangako. Gamitin natin yung kanyang salita. Sapagkat ang Diyos po siya ay Diyos na tapat. Siya ay Diyos na sa kanyang mga pangako ay kanyang tinutupad. Kapag ito ay yung pinanghahawakan. Kung kaya halimbawa, mag-pray ka ng yung napakahigpit na pangangailangan. Kapag ginamit mo, Lord, sinabi mo, the Father will give whatever you ask of Him in my name. So, sa aking prayer, pag may hinihiling ako, sinabi mo po, Lord, na ibibigay mo ng anuman na hinihin namin sa Ama, sa pamagitan mo. So, i-mention yung hinihingi. Very effective po yun. No? Napaka-effective po yun. Talagang kumbaga sa kaagad, no? Ang kanyang kasagutan dumarating at ibinibigay. Sapagkat pinanghahawakan po natin ang kanyang salita. Tandaan po natin na ang Diyos is a faithful God. Tandaan po natin na siya ay tapat, no, sa kanyang mga salita. He cannot deny Himself. So kung ano man ang kanyang pinangako, ano man ang kanyang mga binitawan na salita, gagamitin po natin yan sa ating mga prayers. Hindi po siya makahindi. Hindi ka po niya kayang pahindian. No, kung kaya nga, sabi ko nga sa kanya, ito yung panahon ng Esther.
tayo ay mga Easter people. Tama po ba? Amen. Naniniwala kayo doon? Amen. Tinatamasa ba natin yung mga panahon na ito na Easter season nga? Kasi kapag ngayon ini-enjoy natin yan, no? Ibig sabihin na yung Easter, yung joy, sa Easter, ano ba nangyari sa Easter? Di po ba, naging tagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. Yun. Praise the Lord. So, ibig ba sabihin, napagtagumpayan niya ang lahat. Napagtagumpayan niya ang mundo. Napagtagumpayan niya yung lahat. Iyan ay for us. For us. Kung kaya nga hindi lamang doon sa kamatayan, tayo ay magkaroon tayo ng life after death, no? Immortal life. Ngayon pa lang, dapat yun ini-enjoy na natin, yung joys na sinasabi niya, yung effect, yung Esther effect ng kanyang muling pagkabuhay. Kung kaya nga ba last time sinasabi natin, ano nga ba yun, yung Easter is the most celebrated celebration ng ating simbahan. All day, ngayon 6 weeks na, no? 6 weeks. So, after nito, sabi ko nga kanya, Ascension. So, the next week is Pentecost. ano ba yung 7th week? No? 7th week ng Easter pa rin. No? So, after na, ano na? Ay, Pentecost. Yun, nakita nyo? 7 weeks na ano nga ba yun, ng celebration ng Easter week. Walang celebration, no liturgical celebration ang simbahan na mahaba na talagang sineselebrate ng todo-todo. Kundi ang Easter season, ito yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen? Amen. Bakit po? Ito ang most celebrated. Bakit? Bakit? Ano ang significant nito? Ano bang ibig sabihin? Nung dumating si Jesus for the first time, yung siya ay siya ay dinanganak. No? Yung kanyang birthday, December. Ilang linggo lang, at least 2, no? Yung Advent at saka Christmas na. Tapos, no? So, ang Easter mas higit na mas mahalaga sa lahat ng celebration. Bakit po? Natanong ko sa inyo, dapat nalalaman po ninyo ito. No? Kaya nga kung minsan, parang wala sa atin, it's because we do not know, no? Namimili ng ano nga ba ang ng Easter, no? Because God, no? He destroyed death. He destroyed sin and death. And ito ay para sa atin, upang kung tayo ay kaisa niya, tayo ay kasama niya, tayo ay sumusunod sa Kanya, tayo ay nagmamahal sa Kanya. So after ng ating life dito sa mundo, ano ang ating sapitin? Yung tulad sa Kanya. Siya yung ating pattern. Amen mo ba? Kaya may dahilan na tayo talaga mag-celebrate at talagang matuwa at yan po, yun talaga ang ng Easter, no? Ang Easter talaga kasi ito po ay tayo ay kung ano ang nangyayari, ano ang process ng pattern ng kanyang pagkamatay at nabuhay, no? Namatay at si Jesus po, siya yung ating resurrection. Amen? Amen. Hawakan po natin yan. Kaya kung sabi ko nga sa inyo, kaya at the end, kung tayo ay maging matanda na,
tayo matakot. Kasi, kung ano nga po ang nangyayari, yung sabi ko sa'yo, yung mga ano nangyayari ng Panginoon, basta tayo ay naging tapat po sa Kanya, sumusunod sa Kanya. Kung ano, ang nangyayari sa Kanya, yan po ang nangyayari sa atin. Siya yung the firstborn. Amen? And palapakan po natin Panginoon. Kaya alam niyo po na paborito po yung ano ng Easter because ito talaga ang pinakaano, no? Ang ano lang ng Panginoon, mga habilin niya is to be true to you. Habilin niya lang, bago siya umalis, no? Marami siyang habilin doon sa kanyang mga anak, no? Sa kanyang mga alagad. Na sinabi niya ay, basta mananatili kayo sa sanga ay sa puno, no? Kasi kayo ang sanga. Kapag hindi kayo hiwalay sa akin, wala naman kayong magagawa. Amen? O, yun po yun. Ano ba? Paano tayo makapanatili sa sanga sa puno, sa ating Panginoon? Paano tayo makapanatili sa kanyang pag-ibig? Okay, so, yan lang talaga ang hinihingi. Maging tapat din tayo sa Kanya. Maging totoo rin po tayo sa Kanya. Panghahawakan din po natin ang Kanyang salita. Mahalin din po natin siya. Ibig ba sabihin, hindi lang natin sa salita, Lord, mahal kita. Kasi ang word mahal o love is kailangan active. Pag sinasabi na nagmamahal, may gawa. Amen po ba? Amen. Kaya sinasabi niyo, mahal kita, o sinusunod kita, pero hindi ka naman sumusunod, o wala ka naman ginagawa, yung parang ano ka lang, nananatili ka ng idol ka lang, chali. Kaya, pag sinasabi yung mahal, magmamahal, mahal ka. Kaya yung kanina sa binasa ni Jerome, sabi niya, ngayon ay maliga ay ano sabi kanina? Ngayon na ikaw ay mahasay ay nalumubot. Yan, 16 ba yun? Yes, sa tayo ba ako? 16, 20 hanggang 23. Marami pa tayong time, ano? Sinabi dito. Mahaba kasi kaya hindi, ayun dyan, 16. Ay, yung gospel, kasi binasa niya. Sabi niya, in a little while, you will not see me. And then in a little while later, you will see me. And this is what you are asking about among yourselves. I am telling you the truth. You will cry and weep, but the world will be glad. You will be sad, but your sadness will turn into gladness. When the woman is about to give birth, she is sad because her hour of suffering has come. But when the baby is born, she forgot her suffering because she is happy that a baby has been born into the world. So, anong ibig sabihin po noon? Pagdalinhaga po, yun sabi niya ngayon, masaya kayo, mamaya ay hindi na, Alam niyo, yun, parang hindi, matalinhaga na ginamit niya. Ang sinabi ko na kanina ni Father, gumawa ka ng, ibig sabihin, yung masama, i-avoid mo na siya. Yung hindi ka komportable, hindi ka mamumuhay ayon sa agos ng mundo. No? Ibig sabihin, kung ano ba yung takbo ng mundo ngayon? Naintindihan niyo ba ang ibig sabihin? Yung lahat na masarap, yung lahat na madali, yung mga hindi, sabihin mo wala siya sa, yung takbo ng mundo. Yung takbo ng mundo, naiintindihan niyo ba? Yung pag-ibig ko sinabi pag kayo ay namumuhay ka ayon sa mundo. Ibig sabihin yung galaw ng mundo, ito pa rin yung ating
ano nga ba, ito pa rin kahit tayo ay nasa, ano na, ay, sabihin, namumuhay na tayo ng ayon sa hilig ng Espiritu. Andun din, kung minsan andun ka rin sa takbo ng mundo. Bawa, yung mga masaya, yung mga nag-inuman, bawa, masaya ka doon sa mga kantahan, mga party. Yan ang buhay ng mundo. Kapag ito yung buhay spiritual, at least hindi ka nag-aano doon, no? Ando ka na sa mga, katulad nito, yung lagi na kayo nag-a-attend about spiritual meetings, hindi kaya yung buhay ninyo, kapag gumawa ng masama, parang nung sinasabi niyo na, "Oops, the Lord is not happy," hindi siya matutuwa sa gagawin mo. Ibig sabihin, may control ka sa paggawa ng masama. So, yung matutuwa ka, halimbawa, itong nakasanayan mo, natural hindi ka naman talaga masaya. Di po ba? Kapag yan ay nakontrol nyo ang kasamaan, ang kasalanan. So, later on, kapag nawala na yan sa buhay mo, ang buhay, ang Spirit ng Lord, ni Jesus, siya po ang nananahan na. Ito na siya po ang nag-govern. Siya na po ang nagpapatakbo sa buhay mo. Kapag is grace, no? That is already yung sabihin, you are living now a new life. Yung new life na ninanais niya para sa atin. Hindi yung dating buhay, lumang buhay. Naintindihan po ba? Nakukuha? Nasusundan niyo ba ako? Amen! Okay. Ay gusto ko kasi, ibig ko kasi ma-transform po tayo sa Spirit. Kasi sa next week, sinasabi na natin, siselebrate na po tayo, ipadala na po ang banal na Espiritu sa ating buhay. Ito yung ating buhay, no? Ito yung ating kikilos sa atin, na ito sana ang mananaig sa atin, upang ang pagmamahal, ang lahat ng mga mabubuti na pinapangako ng Panginoon ay mapasa atin. Amen po ba? Amen. Yan po ang ninanais ng ating Panginoon. Kasi kung tayo ay mananatili doon sa buhay na masaya-saya lamang, o di kaya yung buhay na pa-award-award lang, o di kaya yung madali na buhay, o di kaya yung hindi the Spirit of God, life of God, kaya nga tayo dapat nare-renew. Kaya ang gusto niya na-expect niya sa atin sa Easter, tayo, it gives us new life. Ito po yung gusto niya na i-attain natin. Ito po yung ginugusto ng Panginoon na mapasa atin. Kapag hindi natin isinasapoy ang new life po na yan, no, the Lord, no, is not siya, kasi hindi siya manananahan sa atin kapag yung mga kagustuhan niya ay hindi nasasabi. The Spirit does not live in us. Nung nag-apat na siya ang Holy Spirit, siya po ang nanananahan sa atin. Siya ang nag-rule sa ating buhay. Siya po ang nanguna. Siya ang nasusunod. Hindi po tayo. Amen? Amen! Kaya hindi ka matuwa sa primera, hindi ka talaga diyan matutuwa. No? Kasi kumbaga sa kumbaga sa control ka, hindi ba yung mga gusto mo, yung mga nakasanayan mo, parang hindi mo na nagawa. Pero pag kayo ay masanay at ito na yung naging gawin niyo, naging buhay niyo, no? Ma-realize nyo, maranasan nyo, ma-experience nyo, ito yung new life, ma-experience na po natin ang lahat na tulong ng ating Panginoon. Amen? Amen. Yan po yung sinasabi natin na yung Easter people. Ini-enjoy po natin yung Easter na pinapangako niya sa atin. Amen. Nasundan niyo po ba ako? Amen! Sister Chief, nasasunod ba ako? Marina. Sabi niya, lakasan mo naman ang boses mo. Hindi pa ako tumayo, busy na sabi na sa akin, lakasan mo na.
na ma-experience po natin ang joy na sinasabi, ang peace, ang love, ang lahat ng tulong, na lahat na ay ma-experience po natin. Totoo po yun, no? Sinasabi ko lang sa inyo, pipilitin po natin, pipilitin po natin na tayo ay maging tulad ng anak ng Diyos. Kapag sinasabi natin na anak tayo ng Diyos, sino ang sinusunod natin? Si Diablo ba o si Lord? Yes, yun po yun. Mahirap ka lang. Kaya masabi ko, inilituluwa, hindi kayo magawa, kasi kung pag sa hindi yung mga kagustuhan nyo na na siya. Pero later on, kapag nasanay na kayo na ang kagustuhan ni Lord ang mananaig po sa inyo, all the good things pagkaloob sa atin, all the joys, kaya nga sabi niya, ang kaligayahan na sa akin ay mapasa inyo, ang kaligayahan na hindi makuha ng mundo. Amen? Amen! Palakpakan po natin ang kaligayahan. Ayan po, ang ninanais ng ating Panginoon po. So, sana hindi mawala ng Wala yung mic. may pagpakinabangan po natin yan. Sana hindi lang mawala sa wala. No? Hindi lang siya magpupunta doon sana para doon sa kanyang mga anak na talagang binuhisan niya ng buhay, na inalayan niya kanyang buhay. Lahat ng paraan, no? Sabi nga, He gives His life to us 3 times. Alam niyo ba yun? Sigurado ba kayo doon? Kailan niya ibinigay ang buhay sa tao? Kailan ang una na yung tayo ilikhain niya, di po ba? Nang nagkuha siya ng at ng ba yun? Ute, ay lupa, no? Inubog, pinurma, hiningahan. Yun ang binigay niya ang kanyang buhay sa tao. Amen? Amen! Pangalawa, ang tao pa rin hindi na kontento, yung bumagsak pa rin. Ano sa pangalawa, kailan niya naman ulit binigay? Kailan? Okay, yung tayong binyagan, no? Yung binyagan, yung buhay niya, no? As binigay niya ang buhay niya na tayo ay maging kanyang anak. Yung kanyang maging anak, no? Ibig sabihin, ang buhay niya, kahit ganun tayo, no? Kamakasalanan, itinuro niya tayong anak. So bilang anak, ang lahat we are entitled sa kung ano man ang meron siya ay para sa atin. Amen? Amen! Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. So that's for the third time, ang tao ay matigas pa rin ang ulo. No? Matigas lagi. Lagi ang gusto ang nasusunod. Lagi na kumbaga, ang kagustuhan, no? Lagi siya ang nasusunod, no? Umagsak pa rin. O kailan niya naman ang the third time na binigay niya ang kanyang buhay sa atin? Kailan? Okay. Sa krus. No? Nakita mo uli sa krus. Okay. Tayo ay wala, kumbaga sa ating mga kasalanan, tayo ay mahihiwalay sa Kanya. So, muli para tayo maibalik, no? In-undergoing na ang suffering, death, and resurrection, upang tayo ay muli magkaroon ng eternal life. Amen? Amen! Tangan natin ang ating mga pagmamahal na Panginoon. Ganun po tayo pamahal ng Diyos. No? Wala siyang lahat na kaparaanan, lahat na means para ang tao ay maibalik mo sa Kanya kasi kung wala po siya, wala talaga tayo. Amen? Amen! Yun po yun. Ganun po tayo, kaya dapat alalahanin natin na ang ating Diyos ay ganun na lang po ang Kanyang pagmamahal
binibigay niya. Hindi niya inantala ang kanyang, yung kasi mamakay at lahat niya. Ito ni suffering. Kaya niya po, isin, kaya niya po ibigay. Alang-alang po sa amin. Amen. Sige, ayun naman po. At thank you very much. Sana po bahalaga natin ang pag-ibig ng Panginoon. Alright, maraming salamat sa ating naging tagapagsalita ngayong gabi. Maraming salamat sa pinakadetalyado at makahulugang panayam at marami kaming natutunan. Kaya mga kapatid, bago tayo magpatuloy pa rin sa ating gawain ngayong gabi, tayo po muna ay magbabalik loob sa ating Panginoon sa pamamagitan ng love offering. Tayo para i-pray over ang ating love offering to the left by our worship ministry head, Sister Marie Joy Radiama. Butihin namin Diyos na maraming salamat po Panginoon sa hirap ng buhay, sa hirap ng lakas, sa hirap ng oras. Salamat po Panginoon sa isang pag-iman na nakapagpahay galing sa iyong kalooban. Lord, bless niyo po ang aming love offering na walang pulo ng pinagmulan. Nawa Lord ay magamit ito sa mga gawain na ikaw mismo ang may akla sa pamamagitan ng aming pag-ibig. Nadalangin din po namin Panginoon, dalang pag-ubes sa love offering ito, ang mga kamay na umuunan Panginoon, tanda ng pagsuko, tanda ng pagpupuri, pagpapasalamat, at ganoon din Panginoon ang pag-ibig ng aming mga pangangailangan, temporal na never spiritual, ay inaabot siya namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sister, may announcement po. Pentecost.
Okay. Ito, Kaya mga kapatid, magsipo muna lang for any further announcements. Ayan po, ang gaya po ng binanggit ni Ate Joy kanina, ang ating parokya po ng Santo Domingo ay welcome po sa lahat ng mga charismatic groups para sa upcoming Parish Pentecost Celebration na magsisimula na po sa 23 ng Mayo, taong kasalukuyan, at ito po isisimula ng Santa Misa ng 6 p.m. Yan po yung anticipated Mass for the Pentecost Sunday. At pagkatapos po ng Santa Misa ay doon na po natin gagawin ang mismong vigil proper. No? 7 o'clock po yung magsisimula at then pamumunuan ng bawat charismatic groups na sakop ng ating parokya. So paghahandaan po natin yan at yan ay para sa ating lahat. Amen. And for June 3 to 11 po mga kapatid, magsisimula na rin po ang 9-day novena po namin sa karangalan ng kakalmahan ng puso ni Jesus. Kasama mo Rex, paano ba ang po dito? Okay, sabon yan ay ang ating mga katikista ay magkakaroon po ng Grand Alay Procession po, which is held on May 30, 2026. Yun po yung ating culmination ng ating Flores de Maria. Supposed to be May 31 gagawin, kaya lang po na-move ng 30 sapagkat sa May 31 po, ang lahat po ay naniyahan na makiisa po sa ating kauna-unahan Cubao Diocesan Grand Marian Procession, which is held sa Most Holy Redeemer Parish sa Brixton Hills. Magsisimula po yan with the Holy Mass and the Episcopal Coronation ng Our Lady of the Sacred Heart sa ganap na 4 o'clock po ng hapon to be led by our Bishop Eli Ayuban. And then after the Mass and the Coronation ay gagawin naman po ang Cubao Diocesan Grand Marian Procession. Bali, ang mga participants po doon ay mga images of the Blessed Virgin Mary na under ng mga shrines and parishes ng Diocese of Cubao. Halimbawa, yung Immaculate Conception, Our Lady of Perpetual Help. Pero ang magiging participant po ay ang ating Lanaval de Manila. So, sana sa May 31 po ay magsasama-sama po tayo kasi ang dadalhin po ng imahin po ng Lanaval ay yung La Himelita, yung which is yung bagong pilgrim image po ng Lanaval. Kaya lang po, hindi po isasakay sa karo, kundi isasakay po sa pickup na dadalhin po from the shrine. So sana po, May 31, 5:30 po ng hapon, hopefully, ay magsasama-sama po tayo for the Cubao Diocesan Grand Marian Procession po. So yan po yung bahagi ng culmination ng Flores de Mayo. At kapag naging successful po ang activity po ng ating diocese, ay maaaring uulitin po. Pero ang mag-host, ibang parokya naman po. Sana po, again po, May 31, 5:30 po ng hapon ay ang Cubao Diocesan Grand Marian Procession po. Nagaganapin po sa Most Holy Redeemer Parish sa Brixton Hills po sa may Arneta Avenue. Hindi po sa Masambunga, kundi dun sa may Brixton Hills. Kasi kokoronahan po on May 31 ang kanilang patrona, which is Our Lady of the Sacred Heart through the Episcopal Coronation. At yun na po, after the Mass, gagawin na po ang Cubao Diocesan Grand Marian Procession. Thank you. Kaya mga kapatid, tayo ay magwawakas na sa ating gawain ngayong gabi. Tayo po ay magbubuo na ng malaking bilog.
Marami pa akong bakante, pwede ko kayo mag-compress. Pag-adjust na lang po kung hindi po kakayanin. Eh mga kapatid, ngayon tayo nakabuo na ng malaking binog. Pakawakas na ang ating gawain sa gabi nito. Awitin natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Yesus, ang Ama namin. Santo Domingo, ating siyang awitan.
Espiritu Santo. Kapalan sa ngayon at magpakailanman, magpasawalan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalan sa ngayon at magpakailanman, magpasawalan. Amen. Tayong lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapanalan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya manatili po tayo nakatayo para sa pagbaba ng ating balay na aklat. Maraming salamat sa mga nagsilbi sa likod ng ating gawain sa gabi ito. Our rosary leaders sa inyong lingkod at ang aking dalawang tagasagot, Ninang Chin at Ate Lizelle. Our prayer leader for tonight, ang aking assistant sa youth ministry head, Brother Jasper Batancina. Ang ating naging tagapagsalita sa gabi ito, Sister Eva Espinosa. And finally, the heart of our community, ang ating music ministry, under the bato ng inyong lingkod, na kasalukuyang nagse-celebrate ng kanyang kaarawan ngayong gabi. Happy birthday! Kanta, kanta! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless you, Julie. At balik tayo lahat na nandito ngayon. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal. Salamat po. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa mundo mong anak. Salamat po. Maraming salamat sa pagsama sa ating ngayong gabi. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na Biyernes. Happy weekend! Yes, I love you with the love of the Lord. Amen! I can see in you the glory of my Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord.
Ako'y. Again, happy birthday, children. Ay, hindi na ako yung kanyang cake. 739 ang pagkakabili mo dito. Hindi. Siyempre, pagdating niya sa amin. Apo, sana matpat. Dapat binlo mo lang kanina yung kinakatak eh. Hindi, okay na yun. Yan nga. Sa final light ko sa patnaan. Brother Joe, calling Brother Joe. Success ang birthday special. Ay, dyan. Yun, no? Siyempre, oo. Tulog pa kami. Tutulog pa kami. Ngayon, sa bisita. Tamamin pa. Pangit na I swear bang. Ano yun? Success ang birthday special. May kamantong pa to. Okay na! Success na! Dadalay ko yung cake. Okay yung cake na hindi ko Dali na tawagan ko lang sa linya si Mami.